Good morning, guys. Uwian na. Happy 4th of July sa lahat. May pasok ako bukas. At ngayon ay day off ko. July 3 ngayon. July 4 ang 4th of July. July 4 ang 4th of July. Tomorrow. So, nag-pick up ako ng shift for that kasi kailangan natin ng salapi. Dahil alipin tayo ng salapi. Pero ngayon, sa off ko, isang off ko na to, mamamasyal kami mamaya. Pagkagising ko, matutulog muna ako ng mga 3 to 4 hours. Then, pasyal kami. Ito na yung aking car. Hindi ko na siya ni-remote start. Na natin. Kakalinis lang yan, guys. Madumi na naman. So, ano na nalagay ko dito, guys. Kailangan natin, every time na matatapos yung shift ko, kailangan ko mag-spray ng mga gamit ko. Every time na natatapos yung shift ko, nag-spray ako ng gamit. Kasi, madumi sa hospital, guys. Mga ginagamit nating items sa hospital. At ito, Lysol. Pati sapatos, ine-sprayhan, guys. Pati ang backpack. Backpack na gamit ko ay Lululemon. Okay. So, tara na, guys. Uuwi na tayo. Salamat sa mga bagong subscriber. Please support us. And isasama ko kayo sa pagdadrive ko pa uwi. Kasi meron tayong time. At actually itong kotse na to, may remote start siya. Kaso nakalimutan ko siyang i-start. So mainit ngayon, guys. Dito yung shades ko. Video mode. Recording. Yun nga, naputol tayo. May remote start siya. Sensya na, magulo ang buhay. Naka-jacket pa si madam kahit napakainit, guys. Actually, heat wave kahapon at until end of this week ata. Hindi ako nagkakamali. Nasa 110 Fahrenheit siya. Pero kaya ako naka-jacket is dahil sa work malamig siya. Pagka night shift ka ganun, sobrang ino-on nila ng todo yung AC pag summer, tapos kapag ka winter naman todo on naman yung heater. And yun, uwian na. At samahan nyo akong mag-drive pa uwi. Tapos tamang kwentuhan lang tayo, guys. Kung ano yung mga nasa ang allocation ako today, ay kahapon ng, ano ba yan, nalilito si ate mo. Allocation ko nung shift ko is nasa neuro ICU ako. So, may isa akong patient sa awa ng Diyos. Kasi madalas, guys, lagi akong triple patient. Ang hirap ng ganun, kahit nasasabihin nila downgrade ICU, pero bibigyan ka pa rin ng triple or tatlong patient. Minsan doon, 2 ICU tapos isang downgrade ICU. Sobrang taskful, lalo na kapag nasa medical side ako. But anyway, tamang kwentuhan lang at abangan yung mga future vlogs namin. At huwag niyo kakalimutan kaming suportahan ng Team Perez Vlog sa aming journey dito sa US. At guys, malapit na kaming mag 3 years. 2 years na lang citizen na kami. And yes, we will proceed for citizenship pathway. At kasi may mga iba dito nag-green card lang muna sila for 10 years, tas renew. Kasi ayaw nilang i-give up yung citizenship na. May kakilala nga ako na
Nandito na siya sa US matagal na, pero British passport holder si kuya. At nagdadalawang isip siyang maging citizen. So, ang tagal niya na, mga 2012 yata siya dito sa US. Up to now is, hindi pa rin siya citizen. Wala lang, nasabi ko lang. So, yun nga, thoughts nyo guys. And anyway, totoo na, magdadrive na tayo. Samahan nyo ako sa pagmamanyeho. Sinusubukan ko lang din yung phone stand ko guys. Kung mahilo kayo sa pag-shake ng camera, sorry in advance. I'll try my best to slow down. Guys, importante ang matutong magmaneho dito sa Amerika. Kaya yung mga wala pa sa US na wala pang driver's license, kailangan nyong mag-practice at mag-take na ng driving exam dyan sa Philippines or saang mang bansa kayo. Para pagdating nyo dito, i-convert na lang yung license nyo, hindi na kayo dadaan sa mga driving lesson pa, ganito, ganyan. Kasi mahirap, maraming mga requirements. Dito sa Maryland, kasi nasa Maryland ako, mahigpit yung pagkuha ng lisensya. May test, may sobriety test, yung i-check para magda-drug test ka, kailangan meron kang driving lesson at meron kang yung parang in classroom na driving education, which is good naman. Pero kung nagdaan ka na sa ganyang driving lessons na yan, I don't think na kailangan mo pa pag meron ka na lisensya sa panggagalingan mo. Pero sa situation ko guys, dumating ako dito from Dubai, wala pa akong driver's license. Ang ginawa ko lang is doon ako nagkumuha ng driving lesson sa Florida, at doon na rin ako nag-take ng behind the wheels kong exam para makakuha ng lisensya. Kasi madali sa Florida, yung mga papunta sa Florida dyan, doon maa-allocate. Sa Fort Lauderdale kasi ako nag-take, malapit sa Miami. Decent sila doon, hindi mahirap mag-take ng exam. Ang nangyari nun sa akin, sa driving school na lang ako kumuha ng behind the wheels ko. Pero ang nagpa-take ng exam sa akin is yung DMV, yung Department of Motor Vehicle. So mas madali siya kasi parang bago ako mag-take nung behind the wheel, kinabisado ko na yung way. Dinaan ako ng instructor ko doon. Tapos, yun na rin pala yung exam highway na pagdadaanan ko. So, yun, naging much better. At, ano pa ba? Yun guys, meron nagtatanong kung magkano daw yung pocket money rin pala na dala-dala ko dito nung paglipat namin from Dubai to... Ay, nako, may kaskaserong Tesla. Diyos ko, Lord. What is he doing? Yeah, guys, ang daming kaskasero kung nakita niyo yun. Daming baliw na driver dito. At sinasabi nga nila, Tesla driving, crazy dito. But anyhow, we are safe. Di naman tayo lumalaban sa mga kaskasero. Gawin nila yung maging defensive driving ka lang. Maging defensive driver ka lang. So, going back, yung pocket money na dala-dala namin family is nasa $10,000 yung dala-dala namin. Tapos meron pa kaming pera sa previous account namin sa ATM namin. Tapos yun na lang dineclare namin kasi ang pagkakaalam ko 10,000 per person po ata ang pera na i-declare mo. Above doon is dapat i-inform mo na yung immigration
punta ng Amerika. Kasi, kailangan mo ng pera guys. Mahirap pumunta dito ng, alam mo yun, wala kang baon, yung $500 lang yung bit-bit mo. Kasi, mag-uumpisa ka sa scratch. So, wala kang apartment, wala kang wala kang pang-umpisa like buying basic necessities and all. Kailangan yung mag-save. Mahirap lumipat sa ibang bansa na hindi ka preparado. I would say kami, family of 3 kami, 10,000 is a decent amount na maging we live comfortably during that time. Pero good thing pa din is yung agency ko na nagpaalis sa akin. Hello Medpro International, under Medpro International ako dati. Nung habang nag-orientation kami, kumikita na ako kasi binabayaran na kami, sinasahuran na kami nun. But it's not a big amount, okay? So don't expect so much. Kaya, yun lang. Nakwento ko lang sa inyo. I'll just gonna drive guys Bye-bye. Hi guys, good afternoon. Dito kami sa buffet sa Charm City dito sa lugar namin. Thank you. And galing kami sa Guitar Center kasi ewan ko kung hindi ko na video yun. Binila namin si Rafa ng gitara. Tapos in-enroll ko siya sa isang music teacher na Filipino. Tapos sabi niya parang hindi kasi syempre baguhan kami guys, wala pa kami alam sa instrument. Si Rafa gusto niya lang talagang mag guitar, pero kaya in-enroll ko pala siya sa sa music teacher. Then nung nakita ng music teacher yung klase ng gitara na binili Rafa, ni-recommend niya na i-return na lang sa Guitar Center. And yun, ni-reimburse naman ng Guitar Center. It will take 7 to 10 business days. At nireason lang na nahihirapan yung anak namin gamitin yung gitara. Ito wala nang tanong-tanong, yun lang. And yun, at day off ko, si RJ galing na siya sa work. Tomorrow papasok na naman ako. Yun pala, hindi ko na pala natuloy yung video regarding dun sa pagbalik ko ng plate ko, yung plaka ko na sasakyan ko. Meron lang ako naging konting issue dun kasi hindi ko nakuha yung registration copy nung ni-return ko yung RAV4 ko kasi kinuha ng dealership. But basta nilagay ko na lang dun sa Dropbox yung plaka namin, na lumang plaka namin, and mag-aantay na lang ko ng refund. Pero ang sabi kasi yung refund is 50% if nagamit na lang less than a year. So yun. And kakain lang kami. Dito sila. And yung order nila, ano pala, buffet kami, buffet. Dami. Sa Rafa yun. Mamaya pag na-offer, nakalahati yung sushi. Gumawa sushi. Diyan ka muna, Rap. Kukuha lang. Okay, go. Hey guys. Yung mga pagkain nila. Ayan, buo. Kuha tayo ng ganito. Ano ta? Imitation crab. This one. Coleslaw. Ako ng tomato salad, cucumber salad. Tayo na. Lagyan natin ng chips. Yan guys, umorder ako ng hibachi. Tsaka ito. Pagpanggap. Yeah. Ito na po. Sushi. Kain.